umaga sa lahat ng mga minamahal kong kapatid, sabay ng Sino ko family, mga nagsusumikap na maging mga anak ng Diyos. Di po ba? Narito tayo dahil alam po natin na sa presensya po ng Panginoon, andun ang tunay na kaligayahan, andun ang tunay na kagalakan, at andun din po ang tunay na buhay. Di po ba? Kaya sa bawat pagsasama po ng dalawa mahigit pa, ay laging naroroon po ang ating Panginoon sapagkat yun po ang dakilang pangako ng Diyos na nagmamahal po sa atin. Kaya pinagpala po tayo dahil hindi tayo iniwan at hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Kaya ito pong ating Wednesday edition at bigyan po natin ng daan para makabati po sa inyo ang ating makakasama sa umaga ito. Sister She, kumusta dyan sa Japan, sa Gipo? Ayun nga po, blessed Wednesday po sa inyong lahat po. Mga tao po ngayon na nakatunghay, Brother Jun. Siyempre, of course, ganun din po sa inyo, Brother Jun. Magandang umaga po. Mga nakikinig po sa mananda ko ng mundo. Alam ko naman, Brother Jun, na worldwide na tayo di ba? Ayun nga, salamat po sa inyo. Salamat po kami ni Brother Jun na magpahayag po at makinig at paligayahan natin si Lord. Amen po. Amen. Okay, at siyempre po, mamaya, dadako muna tayo sa ating panimulang panalangin. Mamaya, basahin na natin ang ating salmo para sa araw na ito. Basahin ko po sa wikang Ingles at babasahin naman ni Sister Sia sa wikang Tagalog. Samantala, tayo po ay magtungo muna sa ating panimulang panalangin. Hirang sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, Diyos naming napakabuti, Diyos naming mapagmahal. Narito naman po kami, Lord, para magpasalamat sa iyo, Lord, sa bawat pagkakataon na pinagkakalob mo sa amin upang maranasan namin, Lord, ang iyong pagmamahal, ang iyong yakap, Lord, padama namin. Sa pamamagitan ng maraming bagay, Lord, naranasan namin, Lord, na ikaw ay buhay, na nariyan ka para tulungan mo kami, na kami ay lumigaya, Panginoon. Malagpasan namin ang lahat ng mga balakid na nilalagay po ng demonyong kaaway para maganap ang kalooban mo sa buhay namin. Lord, tunay nga po na ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon. Kung kasama ka namin sa buhay, Lord, pagagampanan namin ang lahat ng iyong kalooban. Hindi dahil sa aming lakas o kakayahan, hindi dahil sa aming kabanalan, kundi dahil sa iyong habag at pag-ibig, Panginoon, magaganap mga imposibleng bagay. Kaya pinasasalamatan na po namin kayo, Panginoon, sa lahat ng gagawin ninyo para sa amin sa araw na ito at mga mahal namin sa buhay, Lord. Kaya, Lord, hinihiling din po namin ang patnubay mo, ang biyaya ng iyong pagmamahal, pagkalinga at pagproteksyon sa mga mahal namin sa buhay na saan man sila naroon, Lord, ay nasa mapagkalingang kamay mo silang lahat, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Ganun din po ang lahat ng aming mga minamahal na kapatid sa may nasino ako, Lord. Nawa, maranasan din ni Lord kung kaano mo sila kamahal, Panginoon, at ilayo mo rin sila, Lord, sa pagkakasala at bigyan mo rin ng lakas para makapamuhay ng kayaya sa iyo. Kaya Lord, liwanagan mo kami para lahat ng aming sabihin ay sangayon sa iyong kalooban at lahat ng aming gawin ay magbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Sa ngalan po ni Jesus, ang aming kahilingan na ito at ang lahat ay magsabing Amen at Amen. kaya ko na ako'y isilang. Okay, at mamaya po marami kaming ikikwento sa inyo, no? At bago ang lahat, magtungo muna po tayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya
ihanda na po natin ang ating sarili upang ito'y pakinggan po nating maigi. At dahil alam po natin ang salita ng Diyos po ang siyang nagbibigay ng buhay, hindi tinapay o kanin, kaya tanggapin natin ito hindi lamang sa magitan ng ating tenga, sama na po natin ang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. My beloved sisters and brothers, today is Wednesday of the fourth week in Ordinary Time, the fourth day of February, the first Wednesday of the month. And our psalm reading will be taken from the book of Psalms, chapter 32, verses 1, 2, 5, 6, and 7. At ito pong ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm says, Lord, forgive the wrong I have done. Let me repeat that again. Lord, forgive the wrong I have done. Blessed is he whose fault is taken away, whose sin is covered. Blessed the man to whom the Lord imputes not guilt, in whose spirit there is no guile. Then I acknowledge my sin to you, my guilt I covered not. I said, I confess my faults to the Lord, and you took away the guilt of my sin. For this shall every faithful man pray to you in time of distress. Though deep waters overflow, they shall not reach him. You are my shelter from distress. You will preserve me. With glad cries of freedom, you will ring me round. Beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. Pakinggan po natin sa wikang Tagalog. Salmong Tigunan, Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuway. Mapalad ang tao na tinatawad ng yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Napalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahil siya ay di nagkasala at hindi naninlang. Ako'y lumipat sa iyong harapan at salay namin ang aking ginawang pagsalansang di ko lilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito ay iyong idain at ang aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Ang lahat ng tapat at panahong gipit dapat panalangin upang bumugso man ang malaking bahay, di sila'y abutin. Diyos, kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nabagabag aking awitin ang pagkalingat iyong pagligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat Diyos. sa Diyos. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon, sapagkat siya ay mapagpatawad at laging nagbibigay po ng pagkakataon na bago, no, para tayo ay makapanumbalik sa Kanya, makapagsimula muli, di ba? Kaya kay buti po niya sa atin. At bago pong lahat, pakinggan mo po una po natin ang isang bahagi ng awit na ito. Pag-ibig ang siyang pumukaw
sa ating puso at kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi. Pag-ibig. Brothers and sisters, have you ever imagined a world without love or a life without love? Di po ba? Na-imagine nyo na po na kaya-kaya nating mamuhay o mabuhay na hindi natin maranasan ang pag-ibig? Di po ba? Alam niyo naman po, no, ang nagbibigay lang ng dahilan para tayo mabuhay, no, ay walang iba kundi pag-ibig, di ba? Kaya tayo gumigising sa umaga kahit puyat tayo dahil tayo'y nagmamahal, di ba? Nagmamahal sa mga anak, nagmamahal sa asawa, kailangan nilang kumain, di ba? Kailangan nila ang bubong para sa tulugan nila, di ba? Dahil sa pag-ibig. Lahat ng pagtitiis natin ay dahil sa pag-ibig. At kaya kahit na marami pang balakid o pagsubok na dinadaanan natin sa buhay, ay hindi pa rin tayo sumusuko, di ba? Nagsusumika pa rin tayo, di ba? Dahil din sa pag-ibig. Pag-ibig sa pamilya, pero higit sa lahat sana, pag-ibig sa Diyos, di po ba? Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Sana matutunan po natin na ibigin po ang Panginoon, di ba? Hindi naman po siguro mahirap mahalin ng Diyos di ba? Kasi una naman niya tayong minahal, di po ba? Bakit pa parang we find it difficult to love God, di ba? Di ba? Ang ibig kong sabihin, when we say we love God, we should obey Him, di ba? We should do what He wants us to do. Dapat hindi tayo gagawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Yun po ang tamang pagmamahal sa Diyos. Hindi lamang sa salita, di ba? We could not love God by mere words, brothers and sisters, but by action, by our life. Di ba? Kaya sana hindi na tayo magkasala pa at hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Yun po ang pag-ibig, di ba? Pag-ibig sa Diyos. May we not be the source of downfall of other people, di ba? Sana hindi tayo maging katitisuran ng ating kapwa. Yung magkasalang kapwa mo, mapuntang impyerno dahil sa iyo, di po ba? Tayo ay dapat maging instrumento ng pag-ibig at instrumento ng kaligtasan ng ating kapwa. Di ba? Yun po ang pagkakahulugan ng pagiging Kristiyano. Di ba? Ang pagiging Kristiyano naman po, hindi naman niya paramihan ng alam sa Biblia. Ang tunay na Kristiyano ay siyang nagmamahal sa Diyos. Diba? Kaya nga ayaw na niyang magkasala pa o sanhi ng pagkakasala dahil mahal niya ang Diyos. Dahil alam niya na minahal siya o minahal ako, tayong lahat ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, di po ba? Tingnan mo si Haring David, di ba? Alam naman po natin si Haring David ay pinagkalooban ng grasya ng Diyos, di ba? Napaka-ordinaryong tao niya. Isang hamak na pastol, di ba? Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos ay ginawa siyang hari, no, ng pinakadakilang bansa, no, sa balat ng lupa. Kaya hanggang ngayon ay kilala pa rin si David, di ba? Maging tayo, di ba? Tayong mga Pilipino, ang layo naman po natin sa Israel, di ba? And yet, kilala natin si David kung sino siya. Alam natin na saan kanya nagmula ang ating tagapagligtas, di po ba? And yet, no, despite na naging mabuti ang Diyos sa kanya, di ba? Sa gitna ng biyaya at pagpapala na binigay sa kanya ng Diyos, di ba? Na talagang tinaas siya, nilagay siya isang kalagayan
na hindi siya nararapat, di ba? Kasi isang hamak na pastol naging hari. Kinikilala ng lahat, di ba? Hinahangaan ng lahat. Nagpapanalo siya sa mga digmaan dahil nga sa patnubay at tulong ng Diyos sa kanya, di ba? Pero sa gitna ng kabutihan ng Diyos, nagkasala pa rin si David. Di po ba? Alam naman po natin, karumal-dumal na kasalanan ang ginawa niya sa Panginoon, di ba? Nahulog siya sa nahulog ang kanyang kalooban sa isang babaeng may asawa, di ba? At hindi lang natapos doon, nagkaroon siya ng relasyon, no? Dito sa babaeng may asawa. At nung mabuntis pa niya itong babaeng ito, ay gumawa siya ng paraan para mapatay ang asawa nito, 'di ba? Talaga naman pong karumal-dumal, 'di ba? Pero patuloy pa rin po na kinahabagan ng Diyos si David, 'di ba? Patuloy pa rin niya na tinulungan para makabangon muli, 'di ba? Hindi niya pinabayaan ang kanyang hinirang, 'di ba? Bagkus tinulungan niya na magsisi, 'di ba, sa kanyang pagkakasala. Kaya dito sa ating tugon, 'di ba? Sabi dito, Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail, 'di ba? Ito po yung panalangin ni David, 'di ba? Na sana ganun din po tayo, no? We always ask God's forgiveness for all our wrongdoings. Yun lang naman po ang pwede nating gawin, no? Tayo mga makasalanan. Huwag tayong gawa ng kasalanan na parang wala ka ng konsyensya. As if you're never bothered by your sins, 'di ba? Yun po nakakatakot sa lahat. Yun po tinatawag na hardened hearts. Yung hardened hearts, yung pinatigas na puso, yun po ang magdadala sa atin sa impyerno. Yung bang hindi na tayo marunong magsisi. Nag-i-enjoy ka na sa kasalanan mo, 'di ba? Hindi ka na nakukonsyensya. Sa madaling salita, ikaw ay nasumpa na, 'di ba? At yan ang pinaka nakakatakot na pwede mangyari po sa atin. Kaya kung nagkakasala po tayo, andyan man po ang sakramento ng kumpisalan, di ba? Pakinabangan po natin ang kagandahang loob po ng Diyos. Kaya sabi ng ating salmo, mapalad ang tao na pinatawad ng yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawa ng mga pagkasalansang. Mapalad ang tao sa harap ng puon ay di naparatangan dahilan na siya ay di nagkasala at hindi nandin lang, 'di ba? Kaya magiging mapagpala tayo, no, magiging masaya tayo kung tayo po ay mamumuhay na ng matuwid na daan. 'Yun po ang paanyaya ng Panginoon sa atin sa umagang ito, 'di ba? Tingnan niyo sa ating unang pagbasa, no? Ang laki ng pagsisisi ni David sa unang pagbasa, 'di ba? Talagang nakonsyensya siya, no? Kasi dito po, no, para malaman nyo, ano lang naman siya, nag-utos lang siya na alamin, no, kung ilan ang kanyang mga nasasakop, no, na mandirigma, di ba? Bakit po ba ito naging pagkakasala? Gusto lang naman niyang malaman na kung gaano kadami ang kanyang mandirigma, di ba? Ito po ay pagkakasala sa Diyos sapagkat nangako po ang Diyos kay David na siya ang patnubay at magpapanalo kay David sa lahat ng labanan, di ba? Sa lahat ng digmaan. Kaya nung nagpabilang po siya ng mga numero ng kanyang mandirigma, ibig sabihin, ang kanyang pagtitiwala ay nilagay na niya sa tao, hindi na sa Diyos na nangako sa kanya, 'di ba? Naintindihan niyo po ba? So parang nailagak na niya ang pagtitiwala sa tao. Kaya brothers and sisters, marahil sa umagang ito, tanungin natin, ano ba ang sinasandigan mo sa buhay mo, 'di ba? Ang kapangyarihan mo ba o dahil may kakilala kang makapangyarihan na tao? Kilala mo si mayor, kilala mo si congressman, kilala mo si presidente, kilala mo si senador? O dahil kilala ka ng Diyos? Di ba? Yun ang importante sa lahat eh.
kilala ka ng Diyos. Diba sabi nga ng Panginoon, sino po ba yung kilala ng Diyos? Yung mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yung mga nagmamahal sa Panginoon. Diba? Yung mga nagbabaga sa Panginoon. Yun po mga kilala ng Diyos. Kasi sabi niya, lumayas kayo, di ko kayo kilala. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, ang Panginoon ay kilala ko. Diba? Brothers and sisters, pag nilayan po natin, kilala kaya ako ng Diyos? Diba? Sa tuwing ako'y mananawagan sa Kanya o mananalangin, diringgin niya kaya ako? Di po ba? Alam naman po natin, ano sabi ng Bible? Kung tayo ay may kasalanan, hindi tayo marinig ng Diyos. Hindi dahil siya ay bingi, kundi dahil tayo ay nakahiwalay sa Kanya. Kaya yun po ang nakakatakot na mangyari sa atin, na tayo magkasala. Kasi nahihiwalay tayo sa ating pag-asa, kaisa-isang pag-asa ang ating Diyos. Kaya yan po ang paalala sa atin ngayon. If you want to live a victorious life, di ba? Magiging mananagumpay ka, huwag kang magkasala, di ba? Kaya yun po ang nais iparating sa atin ng Panginoon, ang kahalagahan po ng Diyos sa ating buhay, di ba? Kaya whenever we sin, we ask forgiveness. At pag tayo ay nasa kalinga ng Diyos, kapatid, maniwala po kayo, talagang walang kasing saya ang buhay dahil mararanasan mo na hindi ka nabubuhay na nag-iisa. Merong Diyos na kasama mo na nagmamahal sa iyo at tumutulong sa iyo. Sa bawat saglit ng iyong buhay, nariyan siya para sa iyo. Amen. Sister Shea, good morning. Good morning. Kamusta naman buhay-buhay? Ganun pa rin. Malamig pa. At syempre, lagi tayong pinapatubayan talaga ni Lord. Sa bawat ito na nangyayari, Lord, sa buhay ko, sa araw-araw na lang, Brother Jun, minsan ramdaman na iniwan ako talaga ni Lord. Salamat sa Diyos. Talagang lagi siya na andyan. Yung nga, Brother Jun, yung sinabi niyo po ngayon kanina na yung pag nakalakip ka talaga kay Lord, no? Parang Yeah. siya talaga yung ituturo niya talaga, Brother Jun, yung daan talaga na talagang mararamdaman mo. Kasi alam ko rin po, sa mga taong nakikinig po rito, alam ko rin po na nararamdaman nyo rin po yung difference ng wala sa Diyos at na may guidance tayo ni Lord. Di ba po? Yeah. Kaya, makikita mo yung pagkakaiba, Brother Jun. Kaya, sinabi niyo nga kanina habang naikinig ako, no, Brother Jun, na yung sabi niyo kanina, yung kay David po, no? Na ayun nga. Talagang makikita mo, Brother Jun, na si David po talagang parang siya, no? Yung inano po siya binigyan siya ng ni Lord na at subay niya talaga na siya talaga yung parang sugo. Parang gano'n din, Brad. Yeah, Tama. tama. Kanahunan niya po, kanahunan ni David at ngayon po, gano'n din po yung nakikita ko, Brother Jun, na kayo rin po pinadala talaga sa amin ni Lord. Kasi kayo rin yung yung naging guide po, naging namin na lagi kayo nagpapaalala sa bawat Sa totoo lang, Brother Jun, bilib po ako sa ninyo. Yung binigay sa inyo, guide yung ni Lord na Yung patnubay ni Lord. yung bawat isa, sino ba naman para i-message yung lagi kayong nag-aalala, kasi yung simple message lang, Brother Jun, talagang yan minsan, yung sinabi nga ni Sister Christine, di ba, yung nakaraan, na hindi natin alam na nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos, hindi natin alam kung sino yung para sa kanya pala yung message. Di ba? Ganon din po yung sinasabi ninyo, Brother Jun, minsan. Nagkakataon ba to? Hindi. Sa tingin ko po, hindi po nagkakataon na maraming pagkakataon, Brother Jun, na kapag nagme-message kayo, minsan talaga down na down ka. At hindi yan nagkakataon. Talagang pinadala po kayo at ginamit kayo ni Lord para magkaroon ng mabuhayan at magkaroon ng
na parang message na lang galing talaga kay Lord. Yun po yung naano ko. Kaya nga, Brother Jun, sa mga nagdaan na araw, talagang madaming kwento, madami pong na kamangha-mangha. Yun. Mga nararanasan mo pagmamahal ng Diyos, no, sa maraming kaparaanan na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Ako. So, sa sobrang, talaga talagang sabi ko, I live my life for you talaga, Brother Jun, yung sinasabi niya lang. Oo nga, yan. Mararanasan mo talaga, Brother Jun, kapag hindi ka nakahiwalay sa presensya ni Lord. Yeah. Mararanasan yung langit. Ng lupa man ay langit pa Oo rin. nga, di ba? Kasi, sabihin mo, Brother Jun, yung maraming bagay, pero, di ba, pero yung malayo kayo sa anak mo, hindi kayo nagkakaisa sa, mo yung malaking bahay, pero hindi naman kayo nagkakaisa sa Okay. loob ng. Pero ngayon, yung nararanasan ko talagang peaceful po talaga. Sa Yeah. loob ng bahay na nakakaranas po ako ng. Yeah. Iba ang buhay mo ngayon kaysa sa dati. Talaga ngayon, ang buhay mo ay punong-puno ng kulay, no? Punong-puno ng kulay. Alam niyo po, no, itong irony ng buhay ni Sister Cheryl, irony, ibig sabihin, medyo magtataka ka, di ba? Hindi naman dapat magtaka tayo dahil alam naman natin ang dahilan. Nung hindi pa dumadating ang Sino-Ako family sa Japan, sa Gifu, di ba? Sister Cheryl. Yes po. Kompleto naman ang pamilya mo noon eh. Andiyan yung asawa mo, andiyan siguro, di ba? Andiyan yung dalawang anak mo, di ba? Pero sigurado ako na meron din kayong, siyempre, naging masaya ka rin naman noon, di ba? Pero sa tingin ko ay mas kaiba at mas malalim at mas mataas ang kaligayahan na nararanasan mo ngayon kaysa sa mga dating kaligayahan lang. 'Di ba? Dati kasi pag nasa mundo ka, pag walang Diyos sa buhay mo, pag hindi centered sa buhay mo, no? Ikaw sa Diyos, no? Ay yan, nakakaranas ka ng mga worldly happiness, 'di ba? Pero hindi kasi lalim na parang naluluha ka na, 'di ba? Naramdaman yung pag-ibig ng Diyos. 'Di ba? Kasi pag sa kapanahunan natin, yung ligaya mo may kasamang luha eh. Dahil hindi mo kayang, sabi nga, hindi mo kayang yung it overflows, the joy overflows. Umaapaw yung kaligayahan mo. Bakit ganon ang nangyari kay Sister Cheryl na ngayon niya nararanasan ang nag-uumapaw na kaligayahan, ngayon pang wala na yung asawa niya, 'di ba? I mean, hiniwalayan siya, 'di ba? So, kaya ko lang minention ito, Sister Cheryl, no, para sa kapakanan din ng iba kasi meron ding ibang dumaranas na mga pagsubok, no, na marahil ang nababalitaan nila yung asawa nila ay may iba nang minamahal, 'di ba? Brothers and sisters, ang sikreto kasi sa buhay, sila sabi ko lagi, no, sa counseling ko, itutok natin ang ating puso, isipan, lahat-lahat sa Diyos. Yung sinasabi ni Sister Shea na kailangan parang nabubuhay ka na lang para sa Kanya. Yun ang sinasabi ni Sister Cheryl kanina. So yun po yung irony, no? Bakit ngayon pa na nawala siguro na mas masaya o mas malalim o mas mataas ang kaligayahan na nararamdaman ni Cheryl, di ba? Dahil ang Diyos ay nakapasok sa kanyang buhay, na kaya ang sikreto po sa kaligayahan, papasukin niyo ang Panginoon sa buhay niyo, sa puso niyo, di ba? Ma-inlove ka sa Diyos, wag sa tao, di ba? Ma-inlove ka sa Diyos. Kasi ang Diyos ay permanente. Hindi siya mawawala sa iyo. Ang tao, 'di ba? Either iwanan ka ng tao o mamamatay ang tao, 'di ba? Katulad din ng nag-alaga ka ng aso, 'di ba? Sabi nga nung kaibigan kong veterinarian, Brother Jun, wag kang mag-alaga ng aso kasi mabubuhos ang puso mo diyan, ma-inlove ka sa aso, pero maikli ang buhay ng aso. 'Di ba? Pag mawala 'yan, nako, sobrang sakit sa damdamin 'yan, 'di ba? Kaya nga maganda yung sinasabi natin na ma-inlove ka sa Diyos sapagkat ang Diyos walang katapusan. Lalaho ang lahat, pero ang Diyos at ang kanyang pag-ibig mananatili magpakailan paman. Sister Shea, go ahead. Yun na nga, Brother Jun, talaga yung mga nararanasan ko. Tama po talaga, Brother Jun. Di ba?
blessing talaga si Lord. Kasi, ano eh, Kasi tuwing tumatawag ka sa akin, yung gusto mo i-share yung kaligayahan mo di ba? Pag meron akong magandang balita o yung anak mo, naranasan mo na mahal ka nung anak mong panganay, di ba? Na ngayon ay close na kayo. Kung ano-ano po no, na nararanasan ni Sister Cheryl na dating hindi niya nararanasan. Di ba? opo, Anong pagkakaiba? Kasi mayroon na nakatutok na kasi siya sa Diyos ngayon, hindi lang sa tao. opo. Yun nga yung kwenta ko lang ng maiksi. Natutuwa talaga ako sa anak ko kasi na-share ko na rin to kay Brother Jude. Nanganak nga po syempre yung pinsan ko, di ba? Tapos, malapit lang po yung pinagpaanakan niya. Nandito lang po sa amin, walking distance, 5 minutes lang. Sabi ko sa anak ko, pumasok ako sa trabaho, puntahan mo yung tita mo, sabi ko gano'n, dalawin mo, ganyan. Unang sabi ko yun. Tapos sabi ko, napuntahan mo ba habang nasa trabaho ko? Nay, naku mami, nakalimutan ko. Yung kinabukasan, ganun ulit sinabi ko, puntahan mo yung tita mo, tapos dalawin mo kasi malapit lang. Sinabi ko, yun. Kasi nasa trabaho po ako, maya-maya, nakareceive ako ng message sa pinsan ko na, ate, Dumalaw anak mo. alam niyo bakit po ginagamit sa nga at Ate May, dalawa kami naka-red. Happy Valentine's talaga. Bakit ko po kinukwento sa ito? Alam niyo, Brother Jun, sa mga nakatunghay po ngayon, hindi kasi marunong talaga sila makinig sa sinasabi ko. Kung ba't kung totoo, naiyak ako, Brother Jun, habang sinabi sa akin ng pinsan ko na nandito si Gion. Parang sa akin po, Brother Jun, sign po, nirespeto niya yung sinabi ko na nakinig siya. Kaya tuwan-tuwa ako. At saka kaya niya ginawa yon dahil yun ay manifestation, expression ni Gion na mahal ka niya. 'Di ba? Sabi nga natin, how do we express our love for God? By obeying God. 'Di ba? Susundin mo kung anong gusto ng Diyos, 'di ba? Hindi naman pwede sabihin, Lord, mahal kita pero gumagawa ka ng kasalanan, 'di ba? Kaya yun po, you express love by doing what the person is telling you to do. Di ba? Opo. Kaligayahan na naramdaman ko ng Brother Jun, hindi naman ako nagkapera, di ba? Hindi man ako diba? Hindi ka naman, hindi naman nadagdagan ng malaki yung kita mo, di ba? Pero ang nadagdag lang sa iyo ay ang presensya ng Diyos. Kaligayahan ko, talagang nag-uumakaw siya na. Yeah, Sabi ko, naiyak nga ako nun kasi nakikinig lang naman siya. But sabi ko, wow, thank you. Lord, sabi ko, alam niyo, Brother Jun, yung araw na yun, sabi ko, Lord, thank you. Yung maliit na pinaramdam nyo na mahal niyo po, hindi po talaga niyo ako pinapabayaan. Kasi parang nagsisikap ka sa buhay, sa anak mo, yung lahat po ng kung ano yung pangangailangan dito, ginagampanan nyo. Pero, kasi tao tayo, gusto natin makareceive din ng return, di ba? Na pagmamahal na ibinibigay natin. Pero yung simple na ibig na nakinig siya, sabi ko, thank you, Lord, pinaranas niyo sa akin na talagang mahal niyo pa rin po ako. Ganon. Tapos yun nga, Brother Jun, gusto ko lang po ibahagi sa mga tao na dapat nandito yung pinsan ko, yung nanganak. Brother Jun, napuyat lang yung mag-asawa sa kaalaga ng baby, siyempre. Kaya tulog pa po Brother and sister, yung pinsan ko po, gusto kong ibahagi sa inyo yung kadakilaan ni Lord na naranasan ko po na sa medyo mahaba yung kwento ko, Brother Jun. Kasi na-witness mo no? Nakita ng iyong mata mismo kung paano kumilos ang pag-ibig ng Diyos. 'Di ba? Na alam ng Diyos na wala ngang kakayahan yung pinsan mo na panggastos para sa cesarean operation. So, nanikluhod sila sa Panginoon para bigyan sana ng normal delivery. So, go ahead, sis. Yes. Ngayon, dapat nandito sila ang nagkukwento. But anyway, nasaksihan ko naman po kung ano yung, mo, Brother Jun, di galing ako sa trabaho, may rin ako nilakad. So, yung nakauwi na ako ng bahay, tinawagan ko yung pinsan ko. Yun nga, yung mag-asawa. Sabi ko, kamusta na kayo dyan? Sabi niya, ate, hanggang ngayon,
anak may rito, umaga pa lang nakakumpine na kami. Pero hindi pa rin hindi pa dapat manganak na si Princess ngayong araw na to. Yun po ang sabi niya. Sabi ko, Brother Jun, ito po ang sabi ko. Dapat may believe din kayo, maniwala kayo, sabi kong gano'n. Hindi naman pwede na si Brother Jun ang tatawag sa inyo, ipipray over ko kayo. Hindi pwede yun, sabi kong gano'n. Sabi ko, tawagan niyo si Brother Jun, magpa-pray over kayo. Brother Jun, maniwala po kayo sa mga taong nakikinig po ngayon, nakatunghay ngayon. Maniwala po kayo sa hindi. After nyo i-pray over si Princess, pagbaba ng telepono, siguro seconds, Brother Jun. Wala pong 10 minutes, wala. Maya, biglang sumakit yun dyan ni Princess. At sabi gano'n, parang manganganak na nga. At chinek, yung inaina siya ng nurse. Ayan na po, Brother Jun, bumaba daw ng HCM yung kanya. Sa madaling salita po, yung pagkatapos niya i-pray over, may response agad si God. Praise God. Yung panalangin na bumaba na yung bata, ganyan. Kaya sabi kong gano'n, tapos maya, wala pong 10 minutes tumawag sa akin si ate, yung tuwan-tuwa po yung mag-asawa, si Michael, yung ate, thank you, sabi niya gano'n, salamat sa Diyos. Bakit ang galing ni Brother Jun? Nag-labor na ngayon si Princess. Sabi ko, hindi si Brother Jun ang magaling, ang galing. Napunta sa tao. Ni Lord, yung panalangin ni Brother Jun na, kasi daw po, yun nga, kinuwento sa akin ni Michael, na makinig, ihalungin yung yan mo kay Princess, at kayong dalawang mag-asawa, sumabay kayo sa sasabihin ko. Di ba po? Iba talaga yung prayers. At ganun din po, nagpapasalamat sila na, dahil sinabi niyo yata, Brother Jun, sa group chat, na nanghihiring kayo ng prayers, Yeah. na panalangin. Yeah. Nagpapasalamat po sila sa community. wala po sa kanilang kaloob-loob in my bottom of my heart na iparating ko daw po na salamat po daw sa inyo sa ginawa niyo pong prayers. At ito po, problema na naman, hindi nagtatapos doon, Brother Jun. Hindi pa rin agad-agad nanganak. Siguro nag-take pa ng 4 hours o 5 hours. 5 o'clock yata eh. Nanganak si Princess ng 11 o'clock, Brother Jun. Maya-maya, tawag na naman sa akin yung mag-asawa, si Mike. Ate, pumunta ka dito dahil hindi namin naiintindihan yung sinasabi. Dahil malapit nga lang, walking distance sa akin, yung pet kung siya ng anak. Agad-agad, tumakbo ko, kahit nakapadyama na ako, napantulog, Brother Jun. Buti na ay nakainom nun. Hindi na talaga ako eh. Sabi ko gano'n, sige, pupunta na ako dyan. Ayan na po. Pagpunta ko, Brother Jun, nagli-labor pa rin po sila. Ang tagal na. Sa pagpasok ko doon ni Princess, after ni prayer meeting, dinala na siya sa pagli-labor. Pang-apat ka, Brother Jun, may nanganak na ng pang-una, pangalawa, pangatlo, pero siya yung unang-unang dinala ron sa pagli-labor. Pero siya... Ko doon nagtatapos yung kwento, Brother Jun. Nanganak si Princess. Talagang, pinapipirma na si Mike po ng wala, umiiling na yung mga nurse pati yung doktor. Nahihirapan na po kasi. Nakikita ko kung paano manganak. Nakita ko po sa mata ko kung paano nanganak yung tao. Si Princess na. At sinabihan na nahihirapan na raw yung baby sa loob ng cesarean na po. Kasi ang laki nga nung bata, 'di ba? Ang laki kasi. Cesarean na po yung pinsan ko na sinabi na ng doktor, nako, wala na talaga. Cesarean ka na. Ngayon, inawagan na po yung nurse, ay yung doktor na maghihiwa sa inaantay na lang. Opera. So, sabing ganon, Brother Jun, sabi sa kanya, wala na cesarean na, nahihirapan na yung bata huminga sa loob ng Kaya, antayin lang natin. Inayos na po yung kama, tinanggal na nga po yung yung pampahilab sa, yung dextrose eh. Tinanggal na. Binalik na lang po sa IV yung dextrose niya. Bali, isa na lang po yung Alam niyo po, nagdasal ako kay Lord. Sabi ko, Lord,
ipakita niyo naman po, Lord, yung power niyo, yung kamangha-mangha niyo sa pamamagitan din sa amin po. Iparamdam niyo yung mamahal na ipakita niyo sa kanilang dalawang mag-asawa na pag kayo ang kumilos, ano talaga, yung miracle niyo po, ipakita niyo po sa kanila para Para maniwala sila. ayun pa. Kasi tao po tayo eh. Kasi Ipakita gusto nga natin dalhin kay Lord yung mag-asawa, di ba? Lalo na si Sister Princess, dating born again yan eh. Dating member ng ano yan eh, Pentecostal. Ipakita niyo, alam niyo, Brother John, ipakita niyo po na habang inaantay namin yung mag-o-opera, na inaantay na lang po talaga eh, wala na eh. Talagang CS na, sinabi na nga eh, na nahihirapan na raw kasi yung bata. Baka mamatay yung bata. Alam mo, Brother John, nilawakan ko si Princess sa balikat tsaka sa ulo, tapos pinray over ko po. Lord, alam ko bago dumating yung doktor na mag-o-opera, alam ko lalabas mo yung bata ngayon. Lord, sabi ko bago mag-alas 12 at bago dumating yung doktor. Alam niyo, Brother Jun, pagka-pray over ko po sa kanya at sinabi ko po na Lord, ipakita niyo yung miracle sa kanila. Alam niyo, Brother Jun, sabi niya, ate, parang nai-ebs ako, sabi niya gano'n. Ito po yung sign eh. Alam naman po lahat po ng mga babae na manganganak ka na. Sabi ko, nurse, sabi kong ganun. Mukhang nai-eb siya, tignan niyo po. Tapos tinignan, wag mo nyo na muna tawagin yung doktor, ganyan. Yung pangalawa po, siguro mga 5 minutes, ganyan. Yung tinawag na naman po yung sinabihan na naman ako ni Princess, yung pangalawang beses, ayan na. Pero hindi naniniwala yung nurse, pero pinatawag ko, pinabalik ko. Sabi kong ganun, tignan nyo, parang may kakaiba po yata na nararamdaman yung pinsan ko. Ayan po. Praise God, Brother John. Wala pong ano yan. Kaya walang pagdududa yung faith po. Talagang hanggang tuling siguro. Kumapit ako na naniwala ako na manganganak siya at ipaparamdam niya yung pagmamahal niya po sa atin na talagang, ayan po, Brother Jun, lumabas po yung ulo, pero may problema na naman po, Brother Jun. Alam niyo po, lumabas yung ulo ng bata. Pero dahil sa sobrang laki, imagine niyo, nanganak po yung 4,000 grams, and 50, 4 na kilo po yun. 4 na kilo daw eh. Kalahati, ganyan. Ito nga, Brother Jun, nasakal naman po sa sobrang laki ng bata. Nasakal yung bata, umiiling yung mga doktor. Naiipit po kasi yung ulo ng bata. At nakita ko rin po sa mata ko na ang itim na nangingitim yung bata. Parang Kasi nasasakal eh. Oo, imagine mo, tao nga, sakalin, di ba? Oo nga, mangingitim ka. Ngayon, sabi ko, Brother Jun, alam niyo, Brother Jun, yung time na yon, siyempre, dahil nanay po natin si Mama Mary, sabi ko, Brother Jun, sabi ko, Mama Mary, ipag-ano niyo po naman yung buhay ng bata, sabi ko gano'n. Maya, tatlo silang nagpaanak, pati yung ating na doktor na magpapaanak, ay yung magpo-opera sana, tumulong na rin para i-push. Ayun po, Brother Jun, tapos paglabas ng bata, lumabas yung bata. Ang tagal umiyak, Brother Jun, akala ko nga rin po, talaga eh, yung lalabas yung bata na walang... nasabi ko nga yan. Ang daming nervyos na dinaanan, ang daming suspense. Parang yung kinukwento sa inyo to. In the last 2 minutes po, yung paniniwala po natin at faith po natin, huwag po talaga natin wala tayo na may miracle po na ipapadala ang Panginoon sa atin. Yung ako, Brother Jun, sabi ko nga, di ba sa inyo po, lagi kong inaano na laging may solusyon, laging may sa buhay na nagdadaan sa atin, every time na may darating po na unos sa buhay natin, lagi po natin isipin, lagi yang may solusyon. Magtiwala lang tayo, hindi lang natin alam kailan darating at kailan ibibigay yung solusyon na to. At sinong tao ang papadala. Basta maniwala tayo at manalig tayo sa Diyos
na lahat ng magkakaroon ng uno sa buhay natin. Kung ba't inalaw ni Lord ang mga to? Dahil mayroon pong solusyon lahat to. Yeah. Baka hindi pinapatibay lang yung Pananampalataya natin. magtiwala ka lang at na mayroon pong solusyon at mayroong darating. At yung faith po natin na magdasal tayo, magdasal, huwag tayong bibigay na kung ano po yung problema natin. Lagi lang po natin padatagin. In the couple of times, darating po ang goodness. Kung mayroon nga daw pong bagyo, pero meron din liwanag na darating sa buhay natin. Amen. Amen. Talagang, yan po ang kahalagahan ng Diyos sa buhay po natin. Meron tayong pwedeng tawagan, di ba? Meron tayong pwedeng asahan. Kung kailan walang pag-asa na, ay andyan ang Diyos para gawing posible ang mga imposibleng bagay, di ba? Kaya yan po minsan inaalaw ng Diyos na magkasakit tayo o bagdaan tayo ng mga pagsubok na parang wala ng katapusan, di ba? Para malaman natin na makapangyarihan siya kung magtitiwala ka lang sa Kanya. Kasi sa ating gospel, nalungkot ang Panginoon dito, dispayado siya. Sabi nga niya, He was amazed at their lack of faith. Yung kawalaan ng pananampalataya ng kanyang bayan, di ba? Kasi nagparito siya para tulungan niya tayo, pero kailangang maniwala ka na may kakayahan siya na tulungan tayo, di ba? Kailangan manawagan tayo sa kanya, di ba? Kailangang hanapin natin ang Diyos. Huwag natin siyang babaliwalain, di ba? Kasi mahal na mahal niya tayo, pero meron tayong kalayaan Ayaw naman puwersahin tayo ng Diyos na mahalin natin siya. Ayaw naman ng Diyos na puwersahin tayo na welcome natin siya sa puso natin o sa buhay natin, 'di ba? Gusto ng Diyos kusang loob din na papapasukin mo siya sa buhay mo at saka sa puso mo para maranasan mo kung kaano kanya kamahal, 'di ba? Ganoon na nga po nararanasan ng mga kapatid dati sabay na sino ako, diba? At alam ko naman po, hindi lang si Sister Cheryl, saka si Sister Princess, saka si Brother Mike de Guzman ang nakakaranas po ng dakilang pagmamahal ng Diyos, diba? Kaya importante na makapanatili tayo sa ating Panginoon, diba? Hindi madali, diba? Hindi madali. Talagang maraming obstacle, no? Pero just try your best, diba ba? We may not be able to obey the Lord in a perfect way, importante naman nakikita ng Diyos yung puso mo na gusto mong sumunod, di ba? At kung pumalpak ka man, pwede ka man bumawi di ba? Bumawi. May pagkakataon pa naman bumawi habang nabubuhay tayo. Di ba, Sister Shea? Yes, siyempre, Brother Jun, talagang pwede kang bumawi. Kasi si Lord nga, di ba, siya yung nagpapatawad siya. Hindi naman, di ba, Brother Jun, hindi naman sinabi sa na ang mababait lang ang tinawag ni Lord. Hindi, di ba? Yeah. Kung sino, masama siya yung kaya sinaamin ko, Brother Jun, sa sarili ko na talagang makasalanan talaga ako na sa sobrang dami kong lahat naman tayo sobrang, makasalanan. Parang yung biro niyo nga, Brother Jun, lagi na 5 general, di ba? I think po ako sa 5 general na yan. Na talagang syempre, 'di ba? Meron naman tayong mga pangyayari na hanggang ngayon ikaw pa yung kasalanan na ginawa mo. Pero alam ko, Brother Jun, pinatawad ako ni Lord. Minahal niya ako kasi yes. Ang mahalaga po ron doon, ang nakikita ko po diyan, ang mahalaga ron, nangingi ka ng tawad tapos hindi mo na uulitin. Yes. Hindi Lord, patawarin mo ako tapos maya-mayang konti. Na naman tayo. Parang niloloko mo lang ang Diyos, di ba? Kaya dapat yung sinasabi nga, di ba, yung mangingi ka ng nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Talagang mangingi ka ng tawad at yung blessing na ibibigay talaga na sinasabi nga, yung kasalanan na lagi mong paborito na ginagawa mo, ay, wag na po natin gawin. Di ba? Yeah. Yun, hindi ko po maikakaila na madami rin akong, di ba, kasalanan dahil nakita na ni Ma'am po na saan ako nanggaling, hindi ko po yan ikinahiya na nagtrabaho po ako sa club.
di ba? Bago po ako nakarating dito, kaya ako nakarating ng Japan, di ba? Lahat po ng, Brother Jun. Kaya lang, sabi naman ng ating salmo ngayon, di ba? Sabi niya, blessed is he whose fault is taken away, whose sin is covered, no? Pinagpala daw yung mga taong nagsisi sapagkat hindi natitingnan ng Diyos ang ating mga kasalanan, bagkos ang pagnanais nating maituwid natin ang ating buhay. Totoo po yan. Kaya nga tingnan mo, Brother Jan, napaka-ironic talaga yung natin, yung natin dito sa sino ko. Bakit ito kwento to? Ako po, naggaling ako sa nagtrabaho ako sa club. Tapos kayo rin po dati, club owner. Club owner ako. Ako, kung bago ako naging, yung OFW ko, nagtrabaho. Pero hindi naman po yung nagtatrabaho. As club owner kasi, di ba, nagpahamak ka rin ng kaluluwa. Nagpahamak din ako ng kaluluwa. Yun, no? Ang ironic dyan, yung mga members po natin, Brother John, dito. Di ba? Oo nga. Mga 5-star general nga di ba? Sa lumang buhay Yun nga, tapos Brother John. Pero tayo ngayon, ang nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Pero yun pala, isa rin po ako na, Brother John, lahat ng klase ng panluloko para lang magkapera. Oo nga. Gagawa trabaho ko yan. Oo nga. Para kung kanya-kanyang drama, ganito, lahat ng drama na maiisip mo, para lang iisip. Kaya nga, Lord, Mga sad story. Mga sad story. gamitin mo. Kasi, ang minsan lagi mo sasabihin, walang personalan, trabaho lang. Pero, di ba, nanloko ka ng tao, di ba? Maibigay mo yung kaprityuhan ng buhay mo. Di ba? Buong sweldo nila, lokohin mo para lang parang walang personalan. Pero tingnan niyo, Brother Jun. Akalain mo, Brother Jun, isa po ako na gagamitin ni Lord para magkaroon ma-sustain yung natin dito. Laking bagay. Ay, isa pala ako na hindi ko po hindi mo kalain yan, di ba? Na isang club worker, no? Naging servant ng Diyos, di ba? Kalayan. At ngayon, hindi ako nahihiya na sabihin sa mga kapatid ko, nagsimba ba kayo, kayo, unahin niyo si Lord. Pag inuna mo si Lord, mararanasan mo kung ano yung nararanasan ko ngayon na kaligayahan. Alam niyo, brother and sisters, yung dating sa dating buhay ko, mas sobra-sobra nga Pero hindi ko naranasan itong buhay na para akong nasa langit araw-araw. Dati parang easy money sa'yo, di ba? Bubula-bulahin mo lang yung customer, nagkakapera ka, di ba? Pero mas masaya ka ngayon di ba? Mas masaya ka ngayon na hindi ka nang bubola. na nagsasabi ka na ng totoo, di ba? Mas masaya ang magsabi ng totoo kaysa nang bobola. Ako, trabaho ko, pero brother, tignan mo yung kapalit na paupo. Oo nga. Ngayon, pinaghihirapan mo yung trabaho mo na, let's say, magpunas ka ng pet ng dahil isa nga po akong caregiver. Tapos, diba, ngayong isa naman sa hospital, na lahat ng klase ng mahirap na sakit nakikita ko. Kaya sabi, alam niyo, laging mabuti si Lord dahil binibigyan tayo ng pagkakataon na mamuhay ng tama at ng Totoo yun. Kaya itong ating binasang salmo. Sabi dito, then I acknowledged my sin to you. My guilt I covered not. No? Ang ibig sabihin, si King David, na-realize niya na nagkasala siya. Kaya, inamin niya sa Diyos, Lord, patawarin mo kung nagkasala ako. Diba? Sumuway ako sa iyo. Yun. Wag mong ang importante lang sa Diyos, nagkasala ka, sabihin mo na nagkasala ka. Go to confession. Ibig sabihin, go to a priest, sabihin mo sa kanya, Father, naway patawarin ako ng Diyos. Nagkasala po ako, Father. Naging masamang tao po ako. Ito po mga nagawa kong kasalanan. Yan. So, kailangan i-confess mo yung kasalanan mo. Yun ang tinuturo ng ating pagbasa sa ating salmo.
And you took away the guilt of my sin. Yun. So, patatawarin ka ng Diyos. Diba? Gagawin ka niyang bagong nilalang. Aminin mo lang na ikaw ay nagkasala. Aminin mo lang na ikaw ay makasalanan. Yun. Yun ang importante sa lahat. Go ahead, sis. Tapos, Umamin. ito pa. Ito pa, sis. Yung kay ano naman, yung, kasi wala dito si Sister Princess eh. Naalala ko tuloy si Brother Renz, yung kanyang kapatid. O, kaya nga po, isa pa yan, di ba, yung nanganak na si Princess, Brother Jun, siguro hindi mapapansin ng mga kapatid natin dito sa sino ako na may umatin po sa inyo, January hindi siya nakarating. December po yan. December. Ano po siya sa inyo, tinray over niyo po siya. Alam niyo po, yung inaantay niya po yung pag-atin niya sa ating gawain ng December. Yung inaantay niya po, Brother Jun, na matagal na sumagot. Nagtatrabaho po yung kapatid ni Princess bilang isang Grab. Una nga, Brother Jun, yung motor lang eh. Dahil nawa si Princess, binilan yung kapatid niya ng sasakyan para mag-Grab. Ngayon, Brother Jun, yung after niyang umaten sa ating gawain, sa sino ako? Biglang answered prayer. Siya, po, dumating na yung inaantay niya na calling ng agency. Aalis na po siya sa February 7. 17. Sabi ko pa nga, birthday ng papa ko yun. No? Birthday ng father ko, February 17. Kaya mag-attend daw siya sa February 14. Ako Natin yun. Hindi, sa gawain. Father June, dahil gusto mag-text, sabi ko nga, alam niyo naman po na iba yung religion ng nanay ni Princess, born again. Pero sabi ko, sila po ang nagsabi na nun sabi mo kay Brother June, pupunta ako sa February. Magpapa-Thanksgiving at gusto ko ma-meet ng personal si Brother June para magpasalamat sa ginawang prayer. Anyway po, sabi ko nga ganun, Tita Ana, sabi ko, dahil ako yung nagdasal ng yung nakaligtas yung baby. Sabi ko gano'n, alam ko iba yung, magpasalamat ka, magsimba ka. Sabi ko, Yun. pwede ba palato mo na lang sa akin na pumunta ka ng simbahan? Sabi mo doon sa mother kasi born again na yun di ba? Mo sa akin at magpasalamat po sa simbahan na magdasal ka. Yun na lang yung pinaka mo. Tapos sabi ko nga po sa mag-asawa, Brother June, sabi niya talaga sila sa akin na naghihingi sila ng salamat dahil sa ginawa ko daw na tulong. Na simula, di ko sila iniwan hanggang madaling araw, 2:00, may trabaho pa ako noon. Sabi ko, ang ibalato niyo na lang sa akin, sabi ko, pwede bang yung pagpapasalamat ninyo, ang kapalit na lang niyan, sabi ko ganun. Mahalin niyo lang si Lord, unahin niyo si Lord. Di ba sabi ko, yung humingi sila ng pray over, di ba sabi ko, bro, sabi ko, kasi public speaker niya speakerphone. Sabi ko, pangako nyo lang sa akin pangako nyo kay Lord na pag na-answered prayer tayo, ay wag na kayong papaltos magsimba pag linggo. Yun ang hinihingi ko sa kanila din eh. Parang yung sa'yo din naman, parang ganun din yun eh. Sabi ko na lang po, Brother June, na unahin niyo si Lord. Yeah. At wag niyo unahin ang tao. Kumbaga, kasi marami ring anik-anik sila, Michael, basketball. Diba? Andun nga ako, diba? Na magsisimba tayo ng gabi, diba? Tapos si Michael umalis. Sabi ko kay Princess, saan nagpunta si Mike? Sabi na, magbabasketball daw po siya. Kaya sabi ko kay Brother Mike, bro, wag mo unahin ang basketball. Si Lord ang unahin mo pagsisimba. Kaya po, asahan niyo po, Brother June, mukhang darating yung nanay ni Princess sa inyong gawain dyan sa Pilipinas. Manunood na lang po ako sa inyo rito. Kaya para daw magpasalamat sa inyo. But salamat po talaga kasi talagang iba po talaga pag si Lord ang kumilos. Isang lang, di ba? Kaya niya lahat. Ang imposible maging posible. Amen po. Okay, manalangin na po tayo.
aking buhay ay binago ng Panginoon. Pinalaya ako sa aking nakaraan. Siya'y lumiwanag sa puso kong madilim. Sa panganib, buhay ko'y nahawakan. Kaya maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kaniyang na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Oh, praise God. Ano nga po ba maibabalik natin sa kabutihan ng Diyos? Ang pagsunod sa kanyang kalooban. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oh Lord, kay buti mo sa amin. Salamat sa dakilang pagmamahal mo, Panginoon. Salamat, Lord, at sa maraming paraan ay pinaparamdam mo sa amin, Lord, ang pagmamahal mo. Kahit hindi kami karapat-dapat, iniibig mo pa rin kami, Panginoon. Katulad ng ginawa mo kay David, Lord, nakasala siya pero patuloy pa rin na inibig mo siya, Panginoon, at pinatatawad sa tuwing humingi siya ng kapatawaran. Kaya Lord, salamat. Thank you for being a God of many chances, Lord. Second chances and many chances. Salamat sa mga pagkakataon na binibigay mo sa amin na makabawi kami, Panginoon, sa lahat ng pagkukulang namin sa iyo, Lord. Alam ko naman, Lord, binayaran mo ng lahat. Sa pamamagitan ng pasakit at kamatayan mo sa krus, Lord, binayaran mo lahat ng aming mga atraso. Kaya wala kaming gagawin sa buong buhay namin kundi magpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, we'd like to thank you for the victorious delivery po ni Mikey Prince, no? Anak ni Sister Prince at ni Brother Mike. Salamat, Panginoon, din sa mga kapatid ko sa Benasino ako family, sa kanilang pagbigay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo, Lord, sa kanilang maliit na kaparaanan. Lord, salamat, Lord. Continue to bless them, Lord, with inspiration. Ibayuhin mo pa ang aming pag-aalam, Panginoon, para maging mas kaaya-aya pa kami sa iyo, Panginoon. Mapalapit pa kami sa iyo. Madagdagan pa namin, Lord, ang mga ginagawa namin para sa iyo. Kaya salamat, Lord. Ikaw lang ang aming kaligayahan. Ikaw lang ang aming buhay. Ikaw ang aming lakas. Lahat ito, Lord, hinihiling namin sa ikaluluwalhati na iyong pangalan sa pamagitan ni Jesus na kasama mo naghahari at ang banal na Espiritu, isang Diyos ngayon magpa sa walang hanggan. At lahat po'y magsabing, Amen. Mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Brother Jun, Ah, naiyak naman po ako sa kanta. Ano pong title ng kanta? Ang ganda po ng isusuko ang lahat. wow. Isusuko ang lahat. Kinig lang. Isusuko ang lahat. Ganda, no? Naiyak na ako sa kanta. Ang ganda po ng message ng kanta. Yeah. Kasi tayo yun di ba? Tayo yun. Naranasan natin yung pagmamahal ng Diyos, di ba? Itong ginagawa natin, Oh, pagbabalik lang ito ng kabutihan ng Diyos. ang ganda po ng kanta. Sige, at pasasalamatan ko na. Paalam ka na para makapahinga ka na. Yun nga po, sa mga tao po na nakikinig po ngayon, nagpapasalamat po kami at ibinigay niyo po yung oras niyo kay Lord, hindi po sa amin, sa pakikinig. Maraming pong salamat sa mga nakatunghay po ngayong oras na to. At iiwan ko lang po yung salita na, Brother Jun, na hindi po, yung pagpapatawad po ni Lord, ilang beses tayo pagpatawarin, pero huwag na po natin uulitin yung pinagpatawad natin. Amen. Nasa Diyos ang patawang gawa. Yes. Thank you, Amen po. sis. At God bless you. God be with you. Salamat po sa inyo. Okay. Okay, at nais kong basahin mga pangalan ng mga nagsusumikap din na paligayahin ng ating Panginoon. Of course, we have this morning Sister Christine, no? And Brother Edmond Cagyat, siyempre si Brother Roman na rin. No? At of course, Sister Alice Santos again. Brother Mon, kumusta kayo dyan?
Sister May, tsaka siyempre si Brother Rico Arellano, Sister Julie, tsaka si Brother Anthony Padua, Sister Tess, tsaka si Brother Ariel Pingol, Brother Sed Goboy, Sister Jinky, no? Tabanera Goboy, Sister Angel, tsaka si Ginoong J. Cruz, Sister Irene DRM, Sister Amita Flores, Brother Edwin Doraquel, and of course, Sister Jocelyn Doraquel, Brother Edmond Lucena, hello na kay Sister LV, Sister Bing, at saka kay Brother Arman Dadap, hello kay Ardea, Aifa, good morning, at saka si Ria, okay, at ganon din po si Sister Aida Mendoza Johnson, kapit lang sis, Sister Leticia Tariela Villaluz, praise God, Sister Fe, at saka si Brother Cas Makatula, at kasama pa rin po natin si John Earl Cabrera, hello John. Ganon din po si Sister Jo Alejandro, saka si Brother Ardel Alejandro. Sister Ami Aquilisan Suelto, hello kay Brother Obi. Brother Dandan Isguera, Sister Loli, saka si Brother Valentino. Sister Cielo, Cuarto, Brother Rene. Praise God. February 14, ha? Si Sister Rose Hayasi. At of course, si Gero, good morning kaibigan. At si Sister Cora Gabutin, si Brother Manny, Sister Maribanez, Sister Mabic, Parian, Fluffy, Kapit Sis, Sister Rose Picayo, Brother Elmer, Brother Oliver, Sister Maricar, Sister Carmelita Tuason Dunca, Sister Delia Alonso, hello kay Iday, Sister Pinks, good morning, at siyempre kay Brother Rick Coronel, no? Si Sister Gloria, tsaka si Brother Amir Tupas, Sister Seth Balaner, Sister Talit, Sister Karen Easy, Sister Bella Flor de la Cruz, si Brother Resty, and of course, Sister Marlene Arellano, Sister Alicia Anyosa, Sister Ellen Sirojalis Padayaw, Sister RC JP Newlard Ofredo, Sister Net Cotora, Sister Liberty Kagiwa, Sister Olive, saka si Brother Romy Saludes, si Sister Lucy Francisco, Sister Sue Lianyo, good morning sis, Sister Cherry, saka si Brother Jesse Cruz, si Brother Julie Lombines, Sister Virgil Lo, saka si Brother John Lo, no? Pray for them. Sister Terry Bando, Sister Cherry Pulido, ba? Hello, Sister Cherry. Thank you for joining again, no? Samahan ka ni Lord at ingatan ka lagi, no? Praise God. Thank you for joining, Sister Cherry. Okay, at Sister Encar Tolentino, Sister Lorena Breganza, si Brother Iyambong Sumalinog. Talaga nagsusubikap dito si Brother Iyambong Sumalinog. Kapit lang bro. May gantimpala ka kay Lord. Sister Evelyn Cabrera, Sister Julie Satpara, Sister Lizelle Binyas Imano, Sister Yoni Sirambos Ondoy Camado, Brother Alfredo Camado Jr., Sister Ann Fernando Jurada, thank you for joining again, Sister Ann. Sister Babes Garcia, si Sister Megs, brother ba ito, sister? Pangalan po niya is Megs Pajarito, no? Thank you for joining kasi ang picture po niya ay si Saint Michael the Archangel. Kaibigan po ni na Sister Virgilo, no? Siguro. Yeah. Okay, kaya yan po mga pangalan ng mga kasama ngayon at isang sumali din, nakatago sa Sino Ako Catholic Charismatic Community. Hindi kita makikilala bro o sis kung yun ang gagamitin mo. Switch back to your personal account, no? Ganun po yun. Nagagamit din nyo yung Sino Ako Catholic Charismatic Community, no? Kaya you have to switch back to your personal account. Every day gagamitin nyo. Every time gagamitin nyo po. Pag prayer warrior kayo, gamitin nyo yung Sino Ako Catholic Charismatic Community. Huwag nyo kalimutan mag-switch back. Para pag nagbensahe kayo, sa pangalan din nyo na. Hindi na sa Sino Ako Catholic Charismatic Community.
Okay, so ito po ang inyong bang lingkod, Brother Ju Cabrera. Nagpapasalamat muli sa inyong lahat. At siyempre kay Sister Shen na sinamahan tayo sa umagang ito. Lagi po natin tandaan, no, mga patutuo po namin ay ang kadakilaan po ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayo titigil, huwag tayo manghihinawa sa mga ginagawa natin at binibigay natin sa Panginoon, maging ating panahon, talento o pananalapi, no? Karapat dapat na paglingkuran ng ating Panginoon sapagkat napakabuti niya sa atin. God bless. Bye-bye. Have a blessed Wednesday.